Mount Pulag Experience 2025 ngayong January. So ito yung mga larawan na nakunan ko nung pumunta kami sa Mount Pulag this January 2025. Pero bago yan, ito yung mga preparation namin. Around 10 p.m., kasi sa Bukod kami nag-stay sa poblasyon, hindi kami nag-stay doon sa Ranger Station. So 10 p.m. umakyat na kami papunta doon sa Ranger Station. May nga pala, sementado naman yung daan. Pero after Ranger Station, kung gusto mong magsakyan, rough road na dun yung daan. Kaya dapat mga pick up, ganon, 4x4. Pero pag hanggang sa Ranger Station lang naman, okay lang, kaya ng van po. Dito, naglakad na kami. So magdala pala kayo ng mga flashlight o ilaw. Hindi kasi ang ilaw ng cellphone kasi malulubat. Mas maganda po yung flashlight. So nagsimula kami naglakad. So mga 11:30. Sa daan, nakakita rin kami ng mga ibon na nakatulog din, no? Siyempre, yan 12 ng madaling araw na yan. So, ayan, maraming ibon sa daan. Pero, bihira ka makakita kasi siyempre, sa daan ka nakafocus dyan Ayan. So, after mga isang oras sigurong paglalakad, nakakarating namin itong campsite 1. No? So, meron ditong mga nag-camping. So, pwedeng mag-camping kayo rito. Sabihan nyo lang yung tour guide at saka mag-register sa Ranger Station para alam nila kung magka-camp kayo. Kasi pwedeng mag-camp yan. So, mga ito na, 12:00 ng madaling araw, kami naglakad dyan. So, pagpunta pa lang, ayun na, nagpapalyado na yung natin. Yung flashlight natin, minumulto ata. Pero sana hindi naman. Lang yan. Normal anomaly ng ating ilaw. So yan, maganda rito. And then sa bushes natin, mga dwarf bamboo to, pero hindi natin nakita. Na-reach namin yung summit, mga 2:30. So from 11:30 kami nagsimula hanggang 2:30. So mga 2 hours 30 minutes yung hiking namin. Pero para sa mga malalakas yan hindi para sa mga parang first timers. So ayan, pagdating namin doon, sobra ang lamig at saka yung hangin. Kaya ayun, napakubli na lang kami, napasuksok kami doon sa mga dwarf bamboo bushes natin doon sa summit. So magdala rin kayo ng kape para sa pampainit sa taas. And then, isa pa, yung di namin nadala is yung mga makakapal na jacket natin. Wala kaming jacket na masyadong makapal. Meron man, pero hindi kaya. Nakita namin at check namin yung temperature dito, mga around 3 to 5 degrees Celsius. So ayan, nagkape na kami kasi dumating kami dun sa summit, ang aga. So advice nga pala mga kaibigan, pag sa summit, eksakto lang na maglalakad kayo 2:00 ng madaling araw. Para mga 5:00 andun kayo sa summit. Kasi pag masyado kayong maaga, ayun, natulog kami dyan mga 2 oras pero di kami nakatulog kasi sobrang lamig. Ito, mga mga 5:00 na to 6:00 ng umaga, nagsidatingan yung mga ibang kasama namin galing sa camp area. Yung mga natulog sa mga tent sa baba. At galing Ranger Station na rin. Ayan. So, ito, wala kaming nakitang sunrise kasi yung panahon, foggy at saka mahangin at saka umaambon talaga. So, ayan, nagsuksukan na sila dun sa may mga bushes dyan. Kasi kanya-kanyang yung gumagana na dito is yung survival instinct mo. Survival na, wala nang arte-arte. Suksok na kung saan-saan ka makakahanap ng walang pasukan ng lamig sa katawan mo, okay? Para mapainit mo yung katawan mo, suksok ka na kung saan-saan dyan. Ay, actually, hindi ka makapag-video, makapag-camera dito. Ay, ginagawa namin, pinupunasan namin yung lens saka video, picture. Ayun yung ginagawa namin. Pero talagang malamig at saka 6 to 7 a.m. na to, wala na yung sea of clouds, wala na yung tawag dito, yung sunrise. Pero ganun talaga. Sabi nga nila, huwag tayong mag-expect kasi we will be disappointed sometimes. At saka isa pa, kung ano yung naabutan natin, yun na yun. We just enjoy. Huwag natin expect na yung gusto natin ay yung abutan natin kasi parang entitlement din yun, no? So, kung ano yung binigay sa atin, balik ka na lang sa ibang araw. Kung ano yung binigay sa atin,
we just enjoy that, no? Katulad nito, sa bushes kami nag-enjoy dun sa dwarf bamboo nila kasi dun naman talaga. So ako, ito na lang, nagbumawi ako sa nung pasulong na, no? Nung pauwi na kami, ito yung mga nakunan ko. Pero mahirap talagang mag-video kasi yun nga, basang-basa yung lens ng phone mo, so hindi ka pa nga makapag-video. So ito, itong titingnan nyo, pumuti na yung ating grass. Yan mga yan po, tinatawag namin na andap o yung tinatawag ng iba na frost. Kasi sa temperatura ba naman na 3 degrees Celsius. Kayo kailangan talaga yung jacket, makapal. Kung gusto mo, magdoble ka pa ng pants dyan no? At saka magdala rin kayo ng at least na yung manipis na kapote para dun sa ulan. Kung halimbawa sa ganitong buwan kayo pupunta, January. Okay? Kasi may mga kasama kami kawawa kasi ang ninipis. So, tsaka isa pa, mag-preparation ka, mag-jogging ka, at saka mag-inhale, exhale ka. Kasi dito, ang nipis ata ng hangin, kaya pag di ka masyadong makahinga, kung minsan, na-try ko na din yun, no? Ito, pauwi na kami dito. So, mga ano oras na to? Mag-alas 8 na kaming pauwi. So, ayan, ang ganda naman ng kasi sa gabi, nung nakita ko to, hindi ko masyadong na-appreciate. Pero sa umaga, ma-appreciate mo. Okay? Ayan, pauwi na kami dyan. Ayan. So, trivia nga pala, yung bakit tinawag siyang Mount Pulag, no? Bakit tinawag siyang Mount Pulag? Ito po yung explanation dyan kasi maraming lumalabas na explanation, pero ito po yung explanation dyan na nakita natin sa research natin. Bakit tinawag na Mount Pulag? Ang salitang Mount Pulag ay katutubong salita ng mga kalanguya. At ang ibig sabihin ng pulag ay to go bald or para siyang kalbo. Ayun ibig sabihin. O kinakalbo, parang ganun. Bakit kinakalbo? May grass naman. Kasi yung grass dito is pure grass lang. Wala kang makikitang trees. Meron man, tig-isa lang. So parang yung bundok, parang kalbo siya o parang semi-kalbo. Yun ang ibig sabihin ng pulag. To go bald. Parang nangangalbo na. Parang ganun. So, ayun, kasi ganito yung mga trees nila Karamihan dito pala yung mga grass at I think bamboo is a grass, no? So, grass, bamboo grass, dwarf bamboos ang nandito. Ang ganda ng natingnan, ganito, may kahoy pero isa lang, almost going bald. Kaya Mount Pulag, kasi ang salitang pulag ay to go bald ang ibig sabihin. Nangangalbo na. Ayan. So maganda naman dito, no? I-enjoy mo lang kung anong binigay sa'yo. So sabi ko, definitely babalik ako dito sa Mount Pulag. Kasi hindi ko nakita yung sunrise at saka yung sea of clouds. Kasi sa Mount Pulag kasi ang sabi dyan, either makakakita ka ng ganito. Una, sea of clouds. Okay? Pangalawa, sunrise. Walang sea of clouds, pero maganda yung background mo, yung scenery, with the sun rising. Ayun yung talagang pinupuntahan doon. Pangatlo, ito na. Yung foggy, cloudy, yung sunrise di mo makikita, tapos mahangin, umaambon, ayun. Yun yung usually experience ng karamihan. So parang iilan-ilan lang yung nakakakita talaga sa sunrise at saka sa sea of clouds na magkasabay. Ayun po. Pero usually naman pag nag-sunrise yan, usually may sea of clouds. Pero depende kasi yung iba, walang sunrise. Pero yung sea of clouds talaga, yun yung dominating. Ayan. So sabi ng iba, pang-apat na beses ko na dito, pang-5 na. Bakit kayo pabalik-balik? Yun ang tanong namin. Pero pala, ganun pala talaga. Kasi inaabangan yung sunrise. Ayun yung gusto nilang makita. Sabi ng mga locals, bakit hindi namin natatsambahan yung sunrise na yan? Sabi ng iba. Pero ganito pala yun, no? Sa experience namin, depende sa buwan at saka depende rin. So, dapat pag-aralan mo yung season natin. Dapat pag-aralan mo. Yung mga locals, yung ibang explanation ng mga locals, kasi yung iba, ang ganda-ganda ng paakyat nung andun ka na, biglang ulan, foggy, cloudy. Ang sabi ng iba, kasi yung mga turista may rule dito, kasi sacred ground to ng Mount Pulag.
Ay sabi nila, maingay kasi sila eh. Sinabing huwag magingay. Yun yung sabi-sabi ng mga locals doon. Kasi pag akyat mo doon, you will be given an instruction na hindi ka dapat mag-iingay. Okay? Hindi ka dapat mag-iingay. Ayun yung sabi na. Kasi ang Mount Pulag kasi, ang pagkakatingin ng mga traditional datin dito is, yun ang home for their ancestors. Dito na pupunta yung mga kaluluwa, yung mga ancestor nilang namatay na. Pero yun ang sa paniniwala ng mga locals. Kaya sacred para ito sa kanila. So definitely ito yung Mose area, grassland, pero babalik ako sa Pulag pagdating ng araw.